Alright, magandang hapon mga kapuso. Ayan, maraming salamat sa muling pagsalo nyo sa amin dito sa Sumbungan ng Bayan. Narito rin pa rin po tayo ngayon sa FB Live para po sa serye ng Sumbungan ng Bayan, libreng payo online, okay? Taas kamay sa mga June bride, oh? Taas kamay dyan, no? Mga grooms. Ha? Buena maano tayo ngayong hapon dahil alam naman natin, etong June, ayan, buwan ng kasalan yan, no? Buwan ng tinaguri ang buwan ng kasalan. Etong Hunyo, at least sa ating bansa, no? Ang kaya samot-saring mga tanong patungkol sa issue ng pagpapakasal ang ating iisa-isahin tatalakayin ngayong hapon kasama syempre ang natatanging ekspertong totoo, no? Na talaga namang walang sawa na dumadamay sa ating dito sa ating simpleng programang ito na talaga namang hatid natin ay ang hangarin natin ay makatulong sa mga tao, mga kapuso natin na nangangailangan ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungang legal. At syempre, gaya ko na sinasabi, mga kasama natin ngayong hapon ay isang batikang abogado. Suki natin to, no? Suki natin dito sa Sumbungan ng Bayan, walang iba kundi si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Yan. Magandang hapon. Ako, buti hindi kasing init ng mga nakaraan. Ayan, at least medyo lumalamig-lamig ng panahon natin, attorney, no? Ayan, at, pero mga issue, mainit pa din. May mainit pa rin. At ito ngayon, maganda itong usapan natin dahil kasalan to, no? Kasalan. Mga isyong kasalan, attorney. Mukhang marami kang ma-share dito. Mukhang masaya to. Oo. Hindi naman ako maraming beses kinasal. Ikaw naman. Hindi. Sinasabi ko lang, I'm sure maraming humingi sa'yo ng mga payo, di ba? Payong legal, payong love. Pwede, baka mas maisingit namin ni attorney dito mga payong pag-ibig. Why not? Well, kung kakayanin natin attorney, why not, di ba? Ayan. Ay, paano naman, Mr. Oscar? Hindi naman papasok ang batas kung walang facts. Yan, si A at saka si B. Yan. So talagang pag-uusapan natin ang eksperyensya. Dahil tayo naman ay matagal na ring abogado na nag-asikaso ng mga ganyang klaseng kaso at masakit sa dibdib. Oo. Ay, naku. Matanong kita bago tayo magsimula sa tanungan, attorney, no? Siyempre, alam ko, professional ka talagang bihasa ka na dyan. Pero umabot ba sa punto na carried away ka dahil ang saklap ng pinagdaanan ng kliyente mo o yung dumudulog sa'yo? Sa pribado, no? Pag gabi natutulog ka na, masakit ang loob mo. Kasi, lalo na pag may bugbugan, ay, nako. Pero okay lang sa akin na naghiwalay dahil hindi na sila nagmamahalan. You cannot force two people together, di ba? Di lalong maggrabe. Pero pag may bugbugan, ay, abusado sa emosyon. Yung tinatawag na emotional abuse, yung minumura-mura ka, araw-araw, masakit yan. Hindi pwede yan, no? Dapat talaga nagagawa ng remedyo yan kasi kawawa naman talaga, no? Kawawa naman talaga kung umaabot sa puntong ganon. Sana hindi, di ba? Sana hindi, pero ayan, nangyayari yung mga ganyan. Ang sinasabi natin, may remedyo ang batas. Pero hindi magagawa ng batas na magsabing, oy, kayong dalawa, magmahalan. Love each other again. Ayan, hindi pwede. Yun, tama. Sorry. May mga ganyan. Okay, attorney, kung ready ka na, meron ka ba munang gustong batiin? Batiin mo muna yung mga kapuso natin dyan. May gusto ko ba batiin bago tayo magsimula? Lahat ng aking mga kapuso sa SOS, syempre binabati ko. Yes! Yes! Meron pang plug, di ba? Oo nga pala. No? Mamaya, sabihin natin kung ano yung mga araw at oras yan. No? Pero ito, simulan na natin yung mga tanungan ng attorney. If you're ready na rin ako. Okay, so para tayong nasa marathon. Ready, set, go! Yan! Yan. Okay. Ito na, attorney, no? Ang first question, ito galing kay Nailin Malayon, no? Sabi ni Nailin, how do you get your partner to sign a prenup without insulting his ego? Aba, may ganun, attorney, no? Parang, paano mo mapapipirmahin ng prenup ang partner mo
nang hindi siya naiinsulto. Siguro itong si Nailin, mayaman si ate, mayaman. Si ate mayaman siguro, maraming kayamanan to. Baka threaten yung family niya. Anong sasabihin niyan, attorney, no? Sa partner? Sa totoo lang, wala sa batas yang ito ang paraan para papirmahin ng iyong partner. Pero ganito yan, no? Ipipresume natin na may romantic relationship sila, di ba? Kaya nga nag-uisip o pinag-uusapan na ang kasal. At kung may romantic relationship, meron na yung mga conversations, di ba, na mga intimate, pinag-uusapan na nila ang kanilang hinaharap, pinag-uusapan na nila ang kanilang kasalan, at isang napaka-sensitive na issue ay ang property. Ang maganda dyan, palalabasin mo na hindi ka interesado sa property niya. At gusto mo siya ang ma-protect. Mga honey, naku, yung lupa ninyo sa Laguna, ipamigay mo na kaya sa iyong mga kapatid para naman hindi nila masabi na inanday lang kung ba't kita pinapakasalan. Yung mga ganon. Di ba? In other words, naumpisahan na pag-usapan ang mga ari-arian, lalo na yung mga value, lalo na mga real estate. Maumpisahan yun, well, number one, syempre hindi nyo pag-uusapan yan in front of a dinner table in a very noisy restaurant. Syempre in an intimate setting kasi sensitive yan eh. Ang mga sensitive issues na pinag-uusapan ng mga partners, syempre tungkol sa sex, tungkol sa marriage, at tungkol sa property. Hindi mo rin sasabihin, honey, pakasalan mo na ako bukas ha. Hindi rin gano'n, di ba? Oo, hindi rin naman gano'n. Parang ikaw pa na gano'n, no? Pressure. Correct. Iya mo siya. In other words, correct. Yun, maghintayan kayo. In other words, maghintayan ng right time and place. Di ba? Tiyempo yan. Kasi malaking bagay yan eh. Ang mga kapuso ba tawag natin? Yes. Sa mga sumbungi. Kasi ako sa mga sumbungero. Sa mga sumbungero. Pwede Pwede. Ay naku, isumbong, di ba? Tama yan. Kung may isumbong. Alam nga naman tumahimik ka. Diyan yung mga sumbungero natin. Okay, mga sumbungero. Ang ibig sabihin ng prenup sa batas, alam natin yung prenup, yung mga pinipirmahan, pero sa batas, ang ibig sabihin ng prenup or ang nakalagay sa batas ay marriage settlement. Yan. Okay. Ang marriage settlement ay isang kontrata. Isang kontrata na pinipirmahan bagong kasalan. Hindi pwedeng kasal na ha. At pipirma ng gano'n, ayan, akin to. Hindi ho. Bago ikasal. So, yung kontrata na yan, pwedeng nakalagay doon kung anong gagawin nila sa kanilang mga ari-arian. Diba? Or ano ang klase ng kanilang tinatawag na property relations. Yung tinatawag ba, absolute community ba? Lahat ng mga ari-arian natin bago tayo kinasal, ilalagay doon sa absolute community tapos atin. Okay? Or pwede bang ilagay doon pag yun ang absolute community. Hindi mo kailangan ng marriage settlement doon. Kung sa marriage settlement, pwedeng tinatawag na conjugal partnership. Ang dami kong naririnig dyan, uy, conjugal ba yan? Conjugal ba yan? Ang ibig ko sabihin ng conjugal ay kung ano yung akin, ipapahiram ko, ilalagay ko dyan sa fund na yan. Kung ano yung iyo, ilagay mo din. Kung anong kitain nun, atin. Yan, para sa pamilya, atin. O anong kikitain natin habang tayo'y kasal? Ayan, yan ang ating conjugal property. So, hindi lahat ng property, conjugal. Ang ACP, yun dinalagay lahat doon, atin yan. Meron din pong pangatlo, na yun ay pwedeng ilagay sa isang prenup o marriage settlement. Yung tinatawag na separation of property. What is mine is mine. What is yours is yours. Pag-usapan natin kung paano yung pambayad sa ilaw at saka sinong babayad ng pagkain, etc., etc. Pwede din yun. Talaga? Yes po. Ang hindi lang pwedeng ilagay sa... yes. Pwede ba sa usapan yan sa prenup, bago pa kayo makasal, napag-usapan nyo na, no? Ito, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, kanya yan, ha?
Pag hindi Pwede. nagbayad yun, hindi pwede akong habulin. Pwede ba yun? Ay, pwede. Dalawa yan, ha? Dalawa yung tanong mo, ha? Pwede bang ilagay na ikaw ang magbayad sa kuryente, ako magbayad, etc. Pwede yun. Pero hindi pwede yung pag hindi nagbayad, yung mga ganun. Hindi pwedeng pag-usapan ng paano ba tayo maghihiwalay? Paano ba mga away natin? Isang araw lang bang outside the Kulambo o pwedeng 3? Yung mga ganun, hindi pwede yun. Ayun. Pwede mga ganon. Oo. Oo Pero naman. ikaw ba, attorney, matanong kita, no, kung ikaw sa panahon ngayon, ipapayo mo ba yan sa mga, kunwari, kukunin kang ninang sa kasal, ipapayo mo ba yan sa mga ikakasal na advisable yung prenup na yan sa panahon ngayon? Pwede. Maganda. I-advise ko yun kasi pwede naman nilang punitin eh. Diba? Ganun ba yun? Oo naman. Oo naman. Pwede naman silang, correct. Pwede naman silang sumulat uli ng isa pang dokumento na nagsasabing hindi na namin susundan yung aming prenup. Kasi yung prenup na yan, nire-rehistro din yan, ha? Di pa rin, yes. Nire-rehistro din yan. O di ngayon, i-rehistro mo yung umaatras ka. Ay, love na kita talaga. Whatever. Pwede. Pero hindi pwedeng mag-agreement habang kasal, ha? Kaya mag-isip-isip sila. Mag-ipis-ipis. Oo, tama. Isip-isip. Okay. Eto, next question, attorney, no? Galing naman ito kay Rodelo Lebato. Sabi ni Rodelo, attorney, nakasal kami sa mayor na walang hinahanap sa akin na kung ano. Basta nakasal na lang kami, diretso, pero nagkaroon po kami ng marriage contract. Huli na po nung kumuha ako ng birth certificate. Wala pala akong birth certificate sa apelyido kong gamit kasi po mula nag-aral ako, yung sa papa ko na po ang gamit na apelyido. Kaya yun ang nalagay sa marriage contract. Noong kumuha ako ng birth certificate sa NSA, walang record. Ang naka-record na apelyido ko ay sa mama ko at mali din spelling ng pangalan ko. May bisa po ba ang kasal namin na hindi naman apelyido ko ang nasa marriage contract namin? So, ang sinasabi niya dito, attorney, yung legal name, as per yung chinek niya ang NSA, no? Yung dokumento ng NSA, hindi pala yun ang kanyang... Baka PSA, ha? PSA. Baka PSA. Yes, National Security Advisory. PSA. Okay. Nung chinek niya, iba ang apelyido. So, legally, married pa rin ba siya kahit hindi pala niya official name yun? Okay. May I answer that na isa munang parang analogy. Okay. Pinapakasalan ko ba yung gusto kong pakasalan dahil sa pangalan niya? O dahil sa pagkatao niya? Kahit anuman ang kanyang pangalan. Okay? In other words, kung nagkamali ng pagpasok ng pangalan, kasal pa din sila, pwede niyang ipapalit yung kanyang pangalan. Yan yung correction of entry. Siya pa din yun eh. Okay? Para bang dinideny ba niya na siya yun? Hindi naman yata. Diba? Ang kina-question lang niya is, legal ba dahil iba ang pangalan? Iisa ka rin eh. Ibig sabihin, nakalagay dun sa marriage contract. By the way, kung may marriage contract, ibig sabihin may pinirmahan siya. Okay? Pangalawa, kung may marriage contract, ibig sabihin kinasal sila at nagkaroon, depende sa edad nila o gaano katagal na sila nagsasama, meron silang marriage license, di ba? At doon sa mga dokumentong yun, makikita pangalan ng ina, pangalan ng ama, kung buhay man o hindi, kung ikailang kasalan na, kung ikailang asawa, kung may anak na, etc. So, paano mo ipapa-consistent lahat yun? Kung yung pangalan lang, pero yung iba namang detalye ay pareho, di papalitan na lang yung pangalan. Papasok pa rin yun. Binding pa rin yung... I see. Kinasal naman siya. Yes. Hindi way out yan, ha? Yan kung talagang ang wino-worry lang niya is yung technicality dahil mahal naman niya yun. Kahit ano pang pangalan ng pinakasalan niya, yun yung taong minahal niya. Paano kung gumagawa pala siya ng dahilan para mawalang bisa yung kasal? Magagamit ba yun, attorney? Mismo, hindi yan dahilan para mawalang bisa ang kasal. Except, kung ang kanyang basehan ay wrong identity, mistaken identity. Diba? Kagaya kung ano ba mistaken identity? Example, mga kambal. Ay, ang pinakasalan ko pala si
yung kambal, magkamukha eh. Oo nga, pero ang pangalan, alam mo, yung ganun. No? Yes. Magkamukha, hindi ka magkamali. Siguro naman, bago sila kinasal, nakilala naman niya. Siguro nakita na niya kung may nunal sa ulo, sa tenga, kung saan, sa leeg. Di ba? Siya. Oo. Oo, hindi naman lahat ng tao. Kahit kambal, hindi yata pareho yung nunal. Ito, attorney, may tatanong ako. Medyo related dito sa naging katanungan sa atin. No? Itago na lang natin itong kakilala ko sa pangalang Leonardo. Kasi ito si Leonardo, tumawag sa akin to kanina. Nung nakita niya yung poster natin, yung tema ng kasalan. Ito na. Ang kwento ni Leonardo, attorney, may nakasal siya eh. Nakasal siya mga ilang years ago, mga 10 years ago, nakasal siya. Oo, tagal-tagal din. According sa kanya, sa isang babae na napilitan lang siyang pakasalan dahil daw nabuntis niya. Wala daw ang mga magulang niya nung time na pilit siyang pinakasal doon sa babae na nung time na yon ay 19 years old lang daw siya. Ang tanong ni Leonardo, ngayon kasi, lumipas sa mga taon, hindi sila nagsama eh. Hindi sila nagsama nung kung kanino siya nakasal. Nagkaroon na siya ng mga bagong kinakasama ngayon, may pamilya na rin siya. Nandun din sa kanya yung anak nila, nung original. Kung sino nakasal sa kanya, nasa kanya. Kaya lang daw, according kay Leonardo, hinaharas pa rin daw siya noong babae. Technically, asawa pa niya yun, di ba, attorney? Kasi wala namang annulment nangyari. Ang tanong ni Leonardo, pwede bang mapawalang bis na yung kasal nila noong babaeng yon dahil daw 19 years old lang siya noong time na yon at pinilit lang siyang ipakasal, wala raw yung presensya ng mga magulang niya. Ano po masasabi? Okay, ganito ha. Ang age of consent ay 18. Pasok na. Hindi. Pasok na. 10 years pa lang naman eh. Ang family code na nagsasabing 18 years old, ang marriage of consent, ay noong 1982. O di ang tagal na nun. So, pasok na yan. Pangalawa, kung sinabi niya na napilitan lang siya kasi nabuntis niya yung babae, ibig sabihin nagkaroon sila ng relasyon. Di ba? Inaako ba niya yung bata o hindi? Ibang usapan yun. Kung gusto siyang pakasalan o pinipilit siyang pakasalan dahil buntis at pinakasalan niya dahil alam niyang kanya, baka naman gusto rin niya. But just in case, dahil gusto ko sana itanong, anong pangalan na binigay sa bata? Pangalan ba niya? Nasa kanya raw. Nasa kanya daw yung bata. For so many years. Okay. But nonetheless, regardless, no? Kung napilitan lang siyang magpakasal, ay meron siyang 4 na taon para magsabing, pwede bang nagkamali ako? Kasi hindi naman talaga buo ang aking pagbigay ng oo. Pilitan lang po. Ang problema nito, ang ibig sabihin ng pilitan, yung medyo may nakatutok na baril. Ayan. Yung galing yung... yan. Ganyan, no? Ganon. Correct. Shotgun, machine gun, kahit pistol. Kahit pistol, kahit kutsilyo, etc. In other words, may banta sa buhay. Okay? Hindi pwedeng, sasabihin ko sa buong mundo na ikaw ay isang abogadong pulpul. Ay, hindi yun. Hindi yun. Okay? Na hindi ka nagbabayad ng utang. Hindi rin yun yung klaseng banta. Banta dapat sa buhay niya o sa kanyang pamilya. Yun lang ang pwedeng dahilan na masabing hindi niya binigay yung kanyang oo ng buo. Okay? At kung hindi naman niya nabigay yung oo niya ng buo, pwede siyang pumunta sa korte para ipawalang bisa para sabihin hindi pala nabigay ng buo ang kanyang oo, pero within 4 years lang. 4 years. Naku. Sorry. Naku. Oo. Kasi parang... Narinig ko ng asawa ko. Ilang taon na ba yun? Lampas na. Sorry. Pero ganito, ha? Okay. Pero gusto mo ng lusot? Anong lusot? Ay, naku. The famous lusot na psychological incapacity. Pag-usapan natin yan ng masinsinan mamayang konti. Sige. Sa ngayon, punta muna tayo sa next question natin, attorney, kay Nerissa
Hoson, no? Sabi ni Mhm. Nerissa, paano po kung 10 years nang hiwalay at abandonado ang babae kasama ng mga anak pero kasal sa judge? Ano ang pwedeng gawin ng mga iniwan? Iniwan sila. Matatawag pa rin po bang legal ang pagiging beneficiary ng asawa at mga anak nito? Paano po kung sapilitang ikinasal ang lalaki sa babae na kung tawagin ay pikot? Pareho. Matatawag po Okay. bang illegal ang kasal niya? Medyo parang pareho, no? Pareho yung situation, attorney, no? Pero ito naman, iniwan yung babae. Iniwan yung babae tsaka yung mga anak, no? So, meron pa rin bang meron pa rin bang habol sa benepisyo itong pamilyang to na iniwan ng lalaki? Ano kayang benepisyong sinasabi niya? Ano kayang beneficiary? Oo nga, benepisyo. Beneficiary sa insurance o sa 4Ps o ano kaya SS, GSIS, iba kasi ang mga batas kung depende kung saan siya beneficiary. Pero kung ibig niya sabihin benefits of marriage, yes po, hanggat hindi sinasabi ng korte. Dalawa lang po, no? Ang pwedeng masabing magpapawalang visa o walang visa ang kasal. Pag sinabi ng korte na walang visa ang kasal o hindi na kayo kasal, yun yung annulment, yung isa declaration of nullity, pero korte pa din or namatay yung isa. Ayun na nga Habang habang buhay silang dalawa. Hindi, kunwari, attorney. Kasal sila. Kunwari ganito, attorney, no? Si babae, tsaka si mga anak niya, matagal lang hindi nakikita yung lalaki, si lalaki. Si lalaki pala, tumiba-tiba, no? Naging bilyonaryo. Nakisama sa ibang babae. Naku, nawala si attorney. Sayang, ang ganda na itong tanong ko. Hintayin natin, oh. Hintayin natin si attorney. No? Yung tinatanong ko kasi, what if, kunwari, no? Naghiwalay na sila matagal-tagal. Okay. Ayan, at ayan, teka lang, nagbabalik si attorney, balik natin. Ayan na. Nagbabalik si attorney. Ayan, welcome back attorney. Baka napindot lang. Okay. Ito, attorney. Ito yung tanong ko, no? Maraming napipindot dito eh. Oo, yung mahirap yun. Okay, ito attorney yung tanong, no? Kunwari si babae, tsaka yung mga anak niya, doon kay mister, iniwan sila ni mister. Nawala si mister. Okay. Iniwan sila, siguro mga 7 taon, nawala. Wala, hindi nila Ba? alam kung nangyari kay mister. Nabalitaan nila, si mister, tumabo pala, naging bilyonaryo, pero sumama sa ibang babae. Nagkaroon din ng anak doon, namatay. Namatay si mister. Ang daming pera ni mister. May habol ba si misis, yung iniwan? Yung kung kanino siya kasal? Siyempre, siya ang valid wife. Siya si legal wife, di ba? Kahit na sabihin natin tumiba-tiba siya or naging pulubi siya, kasal pa din sila. Di ba? In sickness or in health. Kahit na tumulong, kahit na ang tumulong sa kanyang yumaman, yung babaeng kinakasama na niya ngayon? Okay. Kung ang tumulong sa kanyang pagyaman ay dahil sa isang business partnership, no? Yung tinatawag na pumasok sa isang negosyo. Depende sa contribution nila sa negosyong yon. Kung nag 50-50 sila, di ko ano man ang income, di 50-50, walang kinalaman sa kasal yan. No? Negosyo talaga yon. Kung business partner, kung partner sa negosyo. Pero kung partner sa romance, baka makasuhan pa siya. Oo. Oo, yari. Okay, ito attorney, next question galing naman kay teka lang, sino ba ito galing? Yan. Ito. Etong next question natin galing kay Lorven Hardinel, no, attorney. Sabi ni Lorven, almost 6 years na ako hiwalay sa aking asawa. Simula noon, wala na kaming contact. Wala na pakialaman. Okay lang ba ulit mag-asawa? Aba, ayan, no, classic yan. Laging tinatanong yan. Kasal pa rin, pero hindi na nagkikita. Wala na rin pakialaman. Bakit kaya hindi nagkikita? Kasi nagtago na, tumakas na. Pag nawawala ang isang asawa, babae man o lalaki, may obligasyon yung naiwang asawa dun sa bahay. Nahanapin siya. Hindi pwedeng, basta iniwan ako. Baka nandyan lang sa kapitbahay, baka nandyan lang sa kabilang syudad. Parang pumapayag na rin siya na iniwan siya. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, di ba? So, kailangan ipakita na may effort na hinanap. Hanap-hanap, no?
Missing persons mo ba siya sa pulis? Ni-report mo ba siya na hindi mo na nakikita? O kaya natakot ka ba na baka makidnap? Mayaman na eh. Baka Oo. nakidnap or baka may yung mga ganyan, no? Hindi Yes. mo iisipin na iniwan ka. Good faith ang tawag dyan. Kahit ang salbay ng iyong esposo, hindi mo sinasabing, alam nyo yung esposo ko salbahe. Hahanapin mo yan. Dahil kung kayo ay pupunta sa korte at kayo yung salbaheng sinasabi, baka manalo pa yung kabila. Di ba? So, alam mo, Oscar, may mga kaso ako na kaya nawawala yung lalaki, nawala sa sarili. Alam niyo ba yun? Lalo na itong mga panahon, oo, yung mga may problema pala sa ang pangit pakinggan, sa utak. Kasi hindi naman na brain cancer. Sa pag-iisip. Oh. That's right, no? Kasi wala naman tayong prohibition na hindi pwedeng mag-asawa yung kulang sa isip. Pwede naman kung nagkaroon ng medyo inatake at biglang nawala. Nawala sa isip. Hanapin, ayoko na. Pwede yun So hindi porke nawala. Hanapin mo. Dapat may effort, no? Dapat may effort na Dapat may effort. Ayun. Opo. Tama. Maganda yan, no? So, hindi pwedeng, iniwan na ako eh. Hindi pwede, pag umapit ka kay judge, dapat may patunay ka na, asan ang effort mo? Nag-blatter ka ba sa pulis, no? Man lang. Ka ba sa pulis, man lang. Nagpa-anunsyo ka ba sa programa ni Attorney Rowie sa DZWB? Sa programa ni Oscar Oida. Ayan, okay. So yan, malinaw yan ha. Okay, ito next question, attorney, galing naman kay Kilsley Gwen. Sabi ni Kilsley Gwen, kahit ba kasal na, pwedeng wag gamitin ang last name ng lalaki sa kahit anong dokumento, ID ni babae? O yan, attorney. Pwede ba yon? Hindi gagamitin yung last name ni lalaki sa mga documents? Yung pa rin, yung dati niya pa rin pangalan, okay lang ba yon? Okay naman. I presume magkasama sila, di ba? At kinasal sila. At meron ngayon, no, ang ating bagong batas nga, na pwede mong gamitin ang pangalan mo. Okay. Sabihin natin, Juana de la Cruz ka. Pinakasalan mo si Mr. Reyes. Pwede ang pangalan mo pagkatapos mong kinasal is Juana de la Cruz Reyes or Juana de la Cruz or Juana Reyes. Kaya lang, yung nilalagay na single ka. Ang problema lang dito, Oscar, is yung inconsistency sa mga dokumento, lalo na pag gobyerno ang iyong kadil. Kasi pag tinanong, kunwari sa GSIS, SSS, first name, middle name, okay, married or hindi married, nakalagay married or hindi married, mapipilitan ka maglagay ng iyong pangalan na maiden name, sa babae ito maiden name, at saka yung married name. Tapos, sa ibang bagay, gusto mo lang married name o pwedeng maiden name, pwede naman. Okay naman pare-pareho. Ingat lang sa baka malito ka kung saan mo nilagay yung first name mo and maiden name o first name mo and married name. Baka magkagulo. Dapat consistent lang, no? Attorney, consistent lang. Yan lang. Mabigyan kita ng example, pero hindi ito last name. Ang pangalan ko, meron akong second first name. No? Yun yung nakalagay sa birth certificate. Pero ayaw ng tatay ko. Ayaw ng nanay ko. Ayaw yata ng nanay ko. Yung tatay ko ang nagparehistro Ayaw ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, pangalan niya nung dati mong girlfriend Ay, naku, hala. Hindi na nagamit. Ay, bakit naman ganun si Daddy? Naalala pa yung pangalan. Example lang yan, Binigay ko lang sarili ko, pero hindi ibig sabihin totoo. Ayoko magsabi ng mga pangalan kasi. Alright? Well, anyway, so nung sabihin natin ako yon at nagbar ako, ay, magkaiba yung pangalan sa mga eskwela, tsaka sa birth certificate. Ang daming mga consequences. Kuha pa ako ng affidavit sa isang taong nakakaalam na yun talaga pangalan ko. Sa mga gano'n, nahirap. Buti na lang, buhay pa yung mga magulang. Yeah. Oo. Ay, ako classic example. Yes, consistent ka lang. Ako classic example, no, attorney, no, kami ni MJ, yung asawa ko si Miss MJ Merfori, no, ever since hindi niya, although oida na siya, no, dahil asawa ko na siya, pero sa mga papeles ever since, MJ Merfori pa rin ang ginagamit niya. As in, sa lahat.
parang ano na rin kami na wala namang kaso, 'di ba? Parang basta consistent lang sa lahat ng ano, 'yun ang patunay na lang talaga nakakasal kami yung marriage certificate namin. Hahanapin na lang talaga 'yun every time, 'di ba? Correct. At saka, hindi naman every time, di ba? Kaya lang, basta alam mo, komportable ka. It means that you're a very secure person, Mr. Oida, na okay lang sa'yo, di ba? You're a complete secure person. Meron kasi Kasi yung iba na, na insulto eh. Yes. Parang asawa na kita, dapat dalhin mo yung apelyido ko, no? Parang hindi naman yun. Parang, ang importante, dala niya ako sa buhay niya. Yan. Diba? Ayan. Yan. Correct. Wow. How Hindi lang romantic. pangalan ko. Yes, hindi lang pangalan ko. Pati buhay ko. Yan. No? Okay, next Saka question. puso ko, yan. Puso ko. Yes, yes. Yes. More importantly, wala sa pangalan. Yes. Wala sa pangalan. Correct. Agree ako dyan, attorney. Ito, next mula kay Gina Ambegya. Sabi ni Gina, paano po ba mag-file ng nullity of marriage? Iba po ba ito sa annulment? Yun po bang paliwanag na psychological incapacity ay one ground of annulment? Ayan na, inaantay natin, attorney. Ayan. Eto na. Yan, Okay. ipaliwanag mo na ito, no? Paano daw mag-file ng annulment? May pareho lang ba ito ng nullity of marriage? Ano po daw yung psychological incapacity? Yan. Go ahead, attorney. Ang kailangan natin sigurong pag-usapan muna is kung ano yung dalawang yun and how is one different from the other. Hindi ba? Hindi pwedeng, naririnig ko kasi, alika, magpapa-anal ako. Pero ang nasa isip niya, hindi magpasa walang visa, kung hindi para sabihin ng korte na walang kasal. Okay, that's the difference, no? Pag sinabi ng korte na hindi kayo kasal, considered nga as void ab initio. Ibig sabihin ng void, walang validity mula nung umpisa, di hindi kayo kasal. Yun ang consequence ng declaration of nullity. Na kung saan ang psychological incapacity ay isang ground. Hindi po ground ang psychological incapacity sa annulment. Ang annulment po ay sinasabing may kasal, kaya lang ay may balakid para matuloy yung kasalan. Okay? Or pwede din, kunwari, no, yung nabanggit natin kanina, nagkulang sa consent. Pagkatapos ng ilang taon, hindi naman, voidable lang kasi nun. No? Okay. Hindi niya dinoid. Di wala na. Hindi naman niya pwedeng isa yun sa strategy ng abogado. Pwede siya magpa-declaration of nullity after some time. Pero ang ground doon is hindi niya kaya na gampanan ang kanyang mga obligasyon bilang asawa. Laging wala sa bahay, laging umiinom, hindi marunong kumita ng pera para itaguyod ang pamilya. Lagi kami, yung mga ganon, wag naman ganong klaseng nagger, no? Pero the point is, hindi niya ginagampanan kasi hindi niya kaya. Hindi niya ginagampanan ang kanyang obligasyon. Iba yung hindi niya ginagampanan sa hindi niya kaya. Kung hindi niya ginagampanan, kung hindi niya kaya talaga, ay declaration. Declaration. Ayun, medyo malaki pala difference no, no? Okay, eto attorney, ang ganda, malinaw na malinaw yan ha, malinaw na malinaw. Okay, eto naman next attorney, galing naman ito kay Margie Benki Ebarle, no? Ang tanong ni Margie, paano po mapawalang bisa ang kasal namin ng asawa ko? Dalawa po kaming naka-record sa PSA na pinakasalan at ako yung pangalawa. Buhay po yung una niyang asawa at last 2014 pa po kaming hiwalay. 2014 pa sila hindi na. So nung chinek niya sa PSA, 2014 pa hindi na sila nagsasama na apparently na itong pinakasalan niya. Nung chinek niya sa PSA, dalawa pala silang naka-record na nakasal dun sa tao. Pwede pala mangyari yan, attorney. Paano ba nangyari to at anong gagawin niya pag ganito? Okay. Naku, maraming nangyayari dito sa mundo, Oscar, na hindi natin inaakalang mangyayari. Pero walang kinalaman. Walang kinalaman na 6 na taon, 10 taon, 20 taon, o isang century na sila magkasama o hindi nagsasama. The point is, nag-asawa or supposedly pinakasalan siya na may asawa pa siya. Bigamous marriage ang tawag doon. Bawal sa Pilipinas kasi na mag-asawa yung may asawa. Okay. Okay? So, pag nag-asawa, yung may asawa,
hindi valid yung pangalawa kasi it's bigamy. It's a crime. So, Mhm. ang problema nito, dahil meron kayong dokumento na nagsasabing kasal kayo, yun na nga, no? Ewan ko yung binanggit niya sa PSA, nakakita daw siya ng dokumento na Oo. pareho sila, na pangalawa siya. Oh, pangalawa siya. Meaning, pangalawang asawa. Ibig sabihin, kinasal sila. Yes. Kinasal sila, hindi nga siguro valid yung kasal, o valid yung kasal, kaya nga pumasok na pangalawa siya. Nakakalusot yun eh. No? Oo nga eh. Ang pwede niyang gawin is magsampa ng kaso for bigamy. Criminal case yun. Gusto ba niyang gusto ba niyang ipreso yung kanyang asawa? Pag gusto, pwede. Pwede. Or, pwede siya mag-file, eto na, declaration of nullity. Pero ba't mo pa gagawin yun? Hindi ka naman talaga kasal. Pero kung aalisin mo, gusto mong maalis sa records, yung kinasal ka dito sa pangalawa, at considered na hindi ka kasal, ipa-declare mo na null and void. Kasi nga, hindi pwede. Ibig sabihin ng declaration of nullity, walang kasal na nangyari kasi hindi pwede. Oo. Yung. Kaso hindi mo lang So, alam, no? Kaso hindi mo lang alam, 'di ba? Kaya pero kunwari the moment malaman mo, mayroon pa bang years 'yan para nalaman mo ngayon. yeah. Dapat ba i-declare mo 'yan Within 4 years ulit. Yes. 4 years. Yun. Yes. Pero ito ang problema dyan. Lahat po ng nag-aasawa, lalo na kung may edad na, ibig sabihin lampas na ng 18, na mukha na siyang lampas ng 18, ay hinihinga ng Senomar yung certificate of no marriage. Yes. Pag nakalagay dun sa Senomar na ini-issue ng PSA, edi base doon, pwede mong sabihin na hindi ko naman po alam na nakasal siya. Pwede kasing magkamali ang PSA dahil sa mga records o gano'ng katanda na o walang record o nasira ang record. Yung mga ganon. Ayun. Okay. So may solusyon diyan. Okay. Eto next naman, attorney, galing naman ito kay Melanie Reynaldo. Okay. Sumbungerong Melanie. Sumbungero na. Kasal po ako. Sumbongera, Melanie. Kasal po ako. May 7 po akong anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon noong kukuha na po ako ng marriage certificate, nalaman ko po na wala pong pirma ang aming marriage certificate. Pero noong araw po ng kasal, nagpirmahan po kami. Ang hindi ko lang po alam kung bakit yun po ang ipinasa ng nagkasal sa amin at pastor pa naman siya at kamag-anak. Ang masama pa nito, sabi ng mga kapatid ng dati kong asawa, hindi daw po kami kasal, samantalang nandoon po sila at naging testigo pa po. Ano po at sino po kaya ang pwede kong malapitan? Kasal po kami ng 25 years na po. Wow naman. Walang Una pirma. ganito, no? Pwedeng mangyari, kasi pag pumirma ka, ayan, kinasal ka ba, Oscar? Yes, of course. Yes. So may mga pinirmahan ka nung kasalan, right? Yes. Maraming kopya. Maraming kopya yan. Correct. Minsan, nagkakalituhan at nag-escape ng isang pagpirma ng isang kopya. So baka may isang kopya na hindi napirmahan. At yun ang kopya na dinala sa PSA. Kasi iba-ibang mga kopya. Meron kang kopya, may kopya yung mga ninang, may kopya yung nagkasal, may kopya yung civil registry. Maraming kopya yan. So, pwedeng mangyari na isa sa mga kopyang yon, yun. Kung naging issue yan, alam mo ang isang ebidensya na talagang kayo ay kinasal, ay nagkaroon ba ng mga picture-picture yan kahit na lang sa reception? Yan. Oo naman. Lalo na kung naka-wedding gown ka. Diba? Pwede namang hindi. Pero may reception at mukhang nagtutoast, ibig sabihin, maraming ebidensya. Yung mga dokumentong yan, Oscar, ay ebidensya ng kasalan. Hindi yun ang magsasabi na kasal ka o hindi. Ebidensya lang yun. Okay. It's evidentiary. Yun. So patutunayan mo, no? Napatutunayan mo na kasal. Pero ano bang repercussion no, attorney? Kunwari hindi naman kino-contest yung samahan nila, pero walang pirma yung naipasa. Hindi naman yun null and void. Di naman yung kasalan Hindi, yun. no. Not at all. Not at all. No? In fact,
may mga kasalan na walang marriage contract, na walang marriage license, kagaya ng mga kasalan between Muslims o among Muslims na pwedeng maraming asawa, no? In certain tribes, kung pumapayag, or certain cultural communities. O kaya may mga tribes tayo na, o mga kasama natin na Kristiyano din na pagkalayo-layo ng kanilang bahay. Di ba? Na hindi sila makapunta sa pinakamalapit na huwes or na and they live together. By the way, if two people live together for 6 years or more, they will as husband and wife. Hindi na nila kailangan ng marriage license para ikasal. At yung kasal na yon ay pwedeng sa kanila, depende sa kanilang mga customs and traditions. Kung ang relihiyon nila ay pwede na sinasabi lang, kayo ay mag-asawa mula ngayon. Meron akong alam na ganyan. Sure, why not? They're considered married. Oo, hindi natin dapat sabihin na porke mas nakararami tayo, mga Kristiyano, at mas nakararami tayo na Katoliko, yung alam natin ang masusunod. Hindi po. Hindi po. Respetuhin natin ang iba't ibang mga kultura at tradisyon ng iba't ibang mga relihiyon o religious sects or S-E-C-T-S, religious sects or mga cultural communities, no? Respetuhin natin yung mga yon. At medyo marami, napaka-heterogeneous natin, napaka-heterogeneous na mga kultura natin. Yan, marami na naman tayo natutunan dyan. Ang galing talaga ni Attorney, no? Eto, Attorney, ito pa, isa pang tanong mula naman ito kay May Almonguera, no? Ang tanong ni May, yung lalaking pinakasalan ko, nagbuhay binata po. Oo. Iniwan ang obligasyon at responsibilidad niya sa 8 anak namin. Halos 2 taon na mahigit na ako ang nagbumubuhay sa mga anak ko. Yan, nakalimutan niya yung tanong. Siguro anong maigi niyang gawin, Attorney, no? So, ganito ang sitwasyon. 2 years na siyang bumubuhay, 8 ang anak nila. Siguro gusto niya anong habol niya, paano niya hahabulin 'to? Sana hindi pa siya, iniwan ba siya at hindi niya alam kung saan? Nagbuhay kasi kung alam niya, umuwi pa ba sa kanya? Natutulog pa ba sa kanya? Kasi minsan may mga nagmumurang upo dyan, nagmumurang sibuyas, nagmumurang kamatis, no? Siguro yung mga midlife crisis na yan, medyo nalilihis lang ng landas. Pero umuwi pa sa'yo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng buhay binata. Siguro kung naglulus tayo, kung yun ang ginagawa, pwede rin siyang may mga sexual infidelities. Kung may sexual infidelity siya sa pagbubuhay binata niya, pwedeng gawing basihan yon para mag-legal separation. Ang legal separation nga lang, hindi ka pwedeng ikasal uli, no? Or magpa-declaration of nullity ulit, no? Dahil hindi kaya nung yung nagbubuhay binata na mag-comply sa mga obligasyon ng marriage, such as providing and supporting the family, hindi lang yung asawa, kundi the family. Attorney, anong pinagkaiba ng meron kang legal separation kontra sa hindi na kayo nagpapakialaman, magkaiwalay na kayo ng buhay nyo. Total, kasal pa rin naman kayo. Technically, parang sa papel, kasal pa rin kayo, pero hindi na kayo nagpapakialaman. Ano ang pinagkaiba nun sa legal separation? Sa wala nang so ang sinasabi mo ay legal separation, ayun, legal separation at saka yung isa, separation in fact. Okay? Pwede yung separation in fact, magkasama pa kayo sa isang bahay, kaya lang parang wala kayong, parang wala. Hangin lang na dumaan. Or magkaiba kayo ng bahay, pero kasal pa rin kayo kasi hindi kayo nagpupunta sa huwes para magpa-legal separation. So, separation in fact at saka legal separation, pareho pa silang kasal. Pero pag nagpunta sa korte para magpa-legal separation, hindi na pwedeng idemanda dahil hindi siya umuwi, hindi niya ako binibigyan ng suporta. Kasi yung korte sa legal separation, isasama na yon. Anong trabaho mo? Magbigay ka ng ganyan. Ilan ang anak mo? Anong trabaho mo? Anong trabaho niya? Pagtulungan ninyo, etc., etc. In other words, may ganong klaseng pagkakataon. By the way, Oscar, pag legal separation,
Hindi final and executory minsan. Yung tinatawag na desisyon, final na yan ha. Mhm. Kasi tinitignan yung tungkol sa support. Kung pag Oo. legal separation may support, magbabago yan. Hindi pwedeng 10 years ago ang support ang binibigay sa akin, 2,000. Kasi mali. Ayun. Di ba? Tapos ngayon, 2,000 din. Huwag na Ayun. bili na lang akong taho, di ba? Okay, ito attorney. Ito galing naman sa mga FB Live viewers natin kay Yam Casas, no? Ang tanong ni Yam, PM po, may chance po ba na makuha ng tatay ng anak ko kahit ayoko ibigay, nasa 8 years old na yung bata para hindi na daw magsustento, hiwalay na po, hindi kasal. Hindi sila kasal. Okay, hindi sila kasal. Pero gustong kunin ng tatay ng bata yung anak sa kanya 8 years old. Pwede ba 'yon, attorney? Ayaw niyang ibigay? Ayaw niya Kasi ibigay, oo. kung ayaw niyang ibigay. Kung hindi kasal ang tatay at nanay, ay sa nanay pupunta ang bata. Ang obligasyon lang ng ama ay suportahan. Okay? Kung pumapayag si nanay, it now becomes a matter of agreement na, sige, tuwing Lunes, Martes, at Biyernes, sa'yo ang bata. Ihahatid mo dito, yung mga tinatawag na agreement, hahatid mo dito ng ganito, ganyan. Ikaw din ang magbibigay ng pera para sa kanyang eskwela, at saka ganitong amount para sa kanyang gamot at saka sustento. Or instead na magbibigay ng pera, magbibigay ng pagkain. Meron akong isang kaso na ang binibigay nung isang esposo na humiwalay, hindi sila kasal hindi pala esposo ng partner, may anak sila, is magdadala ng groceries, may grocery list na binibigay yung babae. Gatas para sa bata, ilang diapers, itong gamot, itong vitamins, lahat. Tapos ganitong klaseng pagkain, itong gulay, itong ganyan, ganyan. So magbago man ng presyo. Ganun pa rin ang ibibigay. Tapos, ito ang renta. Hati tayo sa renta. Kasi nasa akin ang bata, ikaw ang ama. Ang renta ko ngayon, ganito, ito ibibigay mo. So pwedeng pag-usapan yan. Pero ang pag-uusap ay depende din sa kakayahan. Kasi pwedeng, yun lang pala, bibigyan kita ng 1 milyon isang buwan. Yung pala, ayun naglilinis ang aking doon sa labas. Salita lang. Salita yes. Salita lang. Ito, attorney. Galing kay Jojo Robles. Attorney, ask ko lang, 15 years na kami hiwalay ng akin naging asawa. Kaya kami nagkahiwalay dahil nagloko siya at nagkaanak pa. Siya hindi na lang ako nagdemanda dahil sa gulo, pinabayaan ko na lang siya. Simula kami nagkahiwalay, wala kami communication ng asawa ko. As nag-asawa na rin ako after 5 years. Nagkahiwalay kami, nagkaroon ako ng anak after 10 years. Okay, siguro gusto niyo malaman dito, attorney, legal ba yung pagsasama nila? Kasi yung isa nagloko, di ba? Nagkaroon na raw ng anak sa iba. Siya naman, meron na rin siyang kinasama after 10 years at ngayon meron na rin yata silang anak. Siguro gusto niya malaman, legal ba yung ginagawa nila, attorney? Alam naman natin hindi, di ba? At hindi siya pwedeng ikasal dahil kasal naman siya. Siguro nung sinasabi niyang kinakasama o nag-aasawa is hindi naman sila kinakasal. Kung hindi sila kinasal, ay walang epekto sa kanilang mga anak. At kung iniwan naman siya ng babae, meron naman siyang karapatan na magdemanda. Hindi niya dinimanda. Meron lang may prescription period. Kaya lang ulit, yung declaration of nullity, pwedeng uli yun. Or pwedeng humingi ng suporta. Ang support ay isa, alam naman natin na ang suporta ay obligasyon ng dalawang magulang, hindi ng isa lang. So, maraming pwedeng gawin dyan. Pwede ding magdemanda ng damages, Pwede rin. Danyos. Ito, attorney, ito mukhang maganda to. Kay Army Carpio, sabi ni Army, kunwari po ang isang babae ay nadeklara ng korte na presumptive death, dead siguro, sa una niyang asawa at siya ay nakapag-asawa na muli. After 6 years ay bumalik ang dati niyang asawa.
paano po ang legality ng pangalawa niyang asawa? Mawawalan ba ng visa 'yon? Ayun, so nagkaroon na ng ano, na dineklarang patay. No, nagdeklarang patay na yung asawa. Sa nakapag-asawa ka ng iba, biglang after 6 years, bumalik yung unang asawa. Paano yun, attorney? Kumbaga technically, pareho mo naman silang pinakasalan ng legal, di ba? Pareho, Correct. at least at that moment, parehong legal yung marriage nila. Pero ano mangyayari doon, attorney? Ay, alam mo ba na automatic mawawalang visa yung pangalawa? Kawawa naman ano. Oo. Kawawa naman. Correct. Kaya pala sinasabi nga ng mga ibang mga tao, naku, huwag ka munang maglantad. Hintayin mo na umabot ng 7 taon para kumpleto na. May mga ganon. Kasi yung iba, sabi ko nga sa'yo, sinasadya nila na mawala sila. Para pag nawala sila, magkaroon ng presumptive death. Nagiging maayos lang yung presumptive death kung yung death, no, pinipresume na patay dahil nandun sa saan ba ngayon may gera? Saan ba may gera ngayon? Sa ano? Pumunta sa isang lugar na may gera, yan. O kaya, pumunta sa isang lugar, ay nag-aeroplano. Tapos yung aeroplano ay nabalitaang nag-crash or nawala. Missing. Missing. Tapos hindi makita kung sino-sino yung mga nag-missing, kung sino-sino yung mga namatay. Pero may katibayan na nandoon siya sa aeroplano kasi may ticket. Presumptive death yun. Yung mga nasa bingid ng kamatayan, tapos nawawala, tapos wala kang yun pwede. Pero yung presumptive death kasi nawala lang, hindi mo naman ulit, no? Kailangan ng good faith. Tapos nag-asawa ka ulit, lumampas at bumalik, ay naku, kawawa naman yung pangalawa. Dahil yun ay, under the law, will be deemed invalid. Valid. Automatic yun, attorney? O kailangan pa dumaan sa proseso sa korte yun? Automatic ba yun? Automatic, pero kailangan pa din. Lahat ng ating mga proseso, kailangan may order ang korte. Kasi ang korte ang magsasabi na, ay oo nga, hindi mo naman sinasadya. Di ba, pipresenta ng ebidensya kung talagang namatay nga o hindi, or may dahilan ba talagang mag-presume na patay o hindi. Ayan, grabe. Sorry, palakpak dapat. Ang galing. Attorney, maraming salamat. No? Isa na namang makabuluhang or isang oras. Ang bilis ng panahon. No? Pag tayo magkausap talagang lumilipas lang ang oras dahil talagang very interesting. No? Ang dami ko na namang natutunan. At maraming salamat, attorney. Meron ka bang gustong batiin? Ano man? Yung plug yung show mo. Yung show mo. Ang pangalan ng show po ay SOS, Servisyo on the Spot. No? Ako po ay on bilang, nagbibigay po ng advice. Kagaya nito, nagkataon lang. Alam mo ba, nagpaalam ako sa kanila para mag-appear sa'yo. Wow! Okay. Lakas Ang lakas natin. Ang lakas mo! Sabi nga sa akin, yan lang ha, hindi pwedeng linggo-linggo ha, hindi pwedeng. Yan, okay. Thank you, attorney. Thank you so much. Thank you po. At sana maulit pa rin to, no? Dahil alam mo naman, pag ikaw ang kakwentuhan ko dito, talaga namang very interesting at laging masaya. Kahit puro problema pinag-uusapan natin, talaga napapangiti pa rin tayo kahit papaano, basta masaya ang usapan. Ano? Chikahan lang yan. Chikahan lang. At magandang hapon sa attorney. Go ahead, attorney. Hindi, masasabihin ako. Marami kasing nag-iisip na pag pinag-uusapan ng batas ay komplikado. Hindi po. Simple ang batas. Kaya lang siguro ginagawang complicated para hindi maintindihan. At pag hindi naiintindihan, parang ang hirap. At pag mahirap, mahirap yan. Kailangan kumuha ako ng mahal na abogado. Simple lang po. Simple lang ang batas. Yan, oo. At maraming magaling na abogado katulad ni Attorney Rowie, no? Marami po sa naman, sa College of Law. Ayan, sa UP College of Law po. Yeah. Opo. Alam yun ang plugin ko. Yung father ko, ano rin yan, graduate, UP College of Law rin yan, graduate din yan. Original yan, si Attorney Oscar Oida Sr. Yan ang original na Oscar Oida. Wow. Kaya lang pangarap ko talaga, attorney, mag-abogado, hindi natuloy. Pero dahil sa inyo, ito every Saturday para ako nagkaka-crash course sa pag-aabuga siya. Ang dami ko natututunan. Kaya I'm very grateful, attorney. And thank you so much again, attorney, for your time. Sana po hindi ito ang kauli-hulihang pagkakataon na makasama ka namin dito sa Sumbungan ng Bayan.
And it's also never too late to enter the College of Law. Sana nga, attorney. Totoo yan. Okay. Yes. Okay. Ladies and gentlemen, attorney, ladies and gentlemen, attorney Rowena Darway Morales Nagkakawanan. ng UP College of Law. Bye, Yes. attorney! Bye! Yan, okay. At yan po mga kapuso. Diyan po nagtatapos ang ating FB Live session ngayong hapon kasama ang suki natin na sa Sumbungan ng Bayan, syempre ang batikang abogado na si Attorney Rowena Darway Morales ng UP College of. Ang saya kausap ni Attorney, no? Parang ang gaan-gaan ng pag-usapan itong batas, no, pag si Attorney Rowie ang kausap natin. Okay? Sa mga hindi po natin nabasang mga komento, pasensya na po, no? Pero huwag kayong panghihinaan ng loob dahil baka naman sa susunod magkaroon po ng pagkakataon na mabasa naman natin po ang mensahe niyo, no? Patuloy lang po kayo magpadala ng mga messages, ng mga comments at mabasa natin yan. Kung gusto niyo naman po dumiretso sa ating mga partner organization katulad na ng Ideals Incorporated, maaari po kayong mag-email sa kanila o pumunta sa kanilang official FB page para po sa free legal consultation. Okay? Hanggang sa susunod po na Sabado po, huwag po niyo kakalimutan, no? Dahil pihado, isa na naman magandang talakayan yan next Saturday, no? Sigurado po yan. Umantabay po tayo sa ating official FB page ng Sumbungan ng Bayan para po sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa ating next episode, no? Diyan niyo rin po malalaman kung ano po ang paksa natin at maaari na kayo magpadala ng mga komento, ng mga questions para po maisama po sa talakayan natin sa susunod na Sabado. Hanggang sa muli, ako po inyong likod, Oscar Oida, at ito po ang inyong nag-iisang Sumbungan ng Bayan, libreng payo online.